So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about home credit. By the way, sa mga solid subscriber natin na nag-aabang ng latest updates about online leading application, stay tuned lang po kayo mga ka-lifestyle kasi meron akong nabalitaan, nalaman about online leading application na i-share ko po sa inyo. No? So bukas gagawa po ako ng content about sa online leading application na natuklasan po natin. Pero this time mga ka-lifestyle, ang i-share ko po sa inyo is about home credit. So marami akong mga nababasang katanungan mula sa home credit, mula sa TikTok natin, sa Facebook po natin, and then lalong-lalo na dito sa YouTube channel natin about home credit. Sa mga hindi po nakakaalam, mga ka-lifestyle, 100% po nag-home visit po talaga yung mga field collector ng home credit. Again, hindi po sila agent, no? Iba po yung agent na tumatawag sa inyo, iba rin yung home credit field collector. Yang mga field collector, mga ka-lifestyle, once again, yan pong mga yan is taga dyan din po sa inyo, no? Huwag po kayo magtaka if malalaman nila kahit sang lupalo kayo ng lugar, no? Nakatira, mapupuntahan po kayo niyan kasi magtatanong-tanong po yan sila, no? Ngayon, pag hindi po nila natuntun yung address na binigay mo during application mo sa home credit, yung second option po nila is yung workplace mo. Pupuntahan po nila yan, magtatanong-tanong din sila doon, ano? Yung kasi yung kadalasan ng problema ng iba, yung nahihiya sila kasi yung home credit nagpupunta mismo sa workplace, no? No, yun yung hindi talaga maiwasan this time mga ka-lifestyle. Then, pag hindi natuntun yung workplace mo, wala ka doon, yung third option po nila is yung mga contacts na binigay mo. Tatawagan po nila yan, no? Pero hindi naman haharasin, no? Maliban sa field collector na tumatawag dun sa mga contacts mo, tatawag din yung mga agent, no? Kaya kawawa po yung mga contacts na ibibigay po natin. Tatadta rin po yan ng mga calls maliban sa field collector and then agent ng home credit. Yun po yung posibleng mangyari mga ka-lifestyle. If hindi tayo nagka-problema tayo sa home credit, hindi na tayo nakakabayad. Yun po talaga yung posibleng mangyari. Or yun talaga yung mangyayari mga ka-lifestyle. Kaya kung ikaw may problema sa home credit, ilang months na hindi nakakabayad, ihanda mo yung sarili mo or ihanda mo yung mga contacts mo, iparemind mo na lang na ganyan-ganyan, may tatawag sa kanila, no? Pero hindi naman pupunta dun sa mga contacts mo. Hindi naman mag-home visit dun. Kumbaga tatawag-tawagan lang, aaraw-arawin. Again, dalawang parties yung tatawag no sa mga contacts reference na binigay natin. Yung field collector and then yung agent. Kawawa po talaga, especially pag hindi alam ng contact reference natin na ginawa natin silang reference sa home credit, no? Yun yung posibleng mangyari. So if I were you, sa mga gustong mag-loan ng product loan, cash loan, kwarta sa home credit, huwag nyong ibibigay yung mga VIP numbers or yung mga kilala nyo or relatives, family member, whatsoever, friends, huwag nyo pong ibibigay. Kasi kawawa po yan, tatadta rin po ng calls yan, maniwala kayo sa hindi. Dalawa po yung tatawag dyan, field collector and then yung agent, no? Dalawang klaseng parties yung tatawag, ibang numero. Yun po yung mangyayari. So again, sa mga nagtatanong, actually marami talaga. Everyday po ako nagbabasa ng mga comments ng mga biktima ng online leading application, and then users din ng home credit. Meron din akong nabasa baka lifestyle, 2 taon na siyang hindi nakakabayad sa home credit, pinupuntahan lagi daw, pinupuntahan na araw-araw daw yung workplace niya, pero as of now wala namang nangyayari daw sa kanya, no? Hindi naman daw siya nakukulong, hindi naman daw siya ipapabarangay, no? Again, kung tinatakot po kayo ng mga field collector na nagpupunta sa inyo mga ka-lifestyle na ipapabarangay kayo, papasumunan kayo, wag po kayong maniwala, wag po kayong matakot. Wala po silang karapatan, no? Wala po silang karapatan na kumbaga magpunta sa barangay, magpunta sa barangay, then magpasumon sa inyo. Wala po silang karapatan. Kasi unang-una, hindi sila yung may-ari mismo, no? So again,
sa lahat po ng mga may problema sa home credit, wag po kayong matakot, hindi po kayo nag-iisa. Ako, honestly speaking, hindi naman sa nagmamayabang whatsoever. Meron po akong home credit, pero hindi, so far, hindi pa naman ako nagkaka-problema sa home credit kasi, gaya nga ng paulit-ulit ko sila sabi sa inyo, minimaintain ko yung good standing ko kasi meron pa akong mga product na gustong magkaroon. Kasi vlogger po tayo, That's why, as of now, gusto ko talagang i-maintain yung good standing ko. Pero since marami nagtatanong about home credits, syempre nangalap tayo ng information na pwede nating i-share sa inyo. Again, so far wala pa akong nabalitaang talagang totally nasampahan ng kasong small claims and then nakulong, nasamahan ng NBI police dyan mismo sa bahay nyo. Wala pong ganun, wala pong posibleng mangyari ganun, unang-una, failed collector lang po talaga yung pwedeng humarap sa inyo, failed collector lang. So wag po kayo matakot sa failed collector, pwede kayong makipag-usap, pwede kayong makipag-negotiate ng maayos sa failed collector. Kung meron kayong paparating na pera, so yun, gawin nyo. Sabihin nyo kung kailan, ganyan-ganyan. Kasi trabaho po nila yan in the first place, Gagawin nila, every time na magjuju ka sa monthly, pupuntahan ka talaga niyan. I-update ka talaga niyan. As long as, especially kung alam na talaga nila yung exact location mo, exact workplace mo, pupuntahan ka nila. Whether you like it or not, gagawin po nila yan as long as hindi ka nakakabayad sa kanila. Yun po yung trabaho nila, May nagtanong kung may commission ba sila. As far as I know, gaya rin to ng mga online leading application agent, meron din silang posibleng commission pag nakasingil sila, Yun yung kumbaga reward nila. Kaya yung iba, kung mapapansin nyo, sobrang stricto, di ba? Kasi of course kailangan din nilang magkaroon ng commission. So sa masisingil nila sa kanilang mga kliyente or borrower. So again, sa lahat ng mga always nagtatanong about home credit, ganyan, visit, home visit, legit ba? O legit po talaga, nag-home visit po sila. Pero again, yung mga nag-home visit po is hindi po agent, failed collector po. Taga dyan din yan sa inyo. So pwede kayong makipag-usap ng maayos sa kanila. Wag lang po natin. Pero ibang usapan na po yan pag tinatakot na kayo. Yung mismong failed collector na naniningil sa inyo or nag-update is tinatakot na kayo. Ibang usapan na po yan. So pwede na tayong may karapatan na tayo pagdating dyan. So yun lang mga ka-lifestyle. Pasensya na if minsan na lang po tayo makapag-upload ng updates about online leading application, pero marami po akong mga nakuhang information na i-share ko sa inyo lately or later mga ka-lifestyle, or bukas. As of now, medyo busy po tayo sa trabaho natin, so sinisingit lang po talaga natin yung mga nakukuha nating information for the sake na makatulong sa ibang mga may problema, maliban sa online leading application dun sa home credit. Again, huwag po kayong matakot if meron kayong utang sa home credit. Hindi po kayo makukulong, hindi po kayo maipapabarangay, hindi po kukunin yung mga gadgets na nakuha nyo sa home credit, Yung failed collector, magpaparemind lang yan, mag-update lang kung bakit ganyan hindi ka nakabayad. Pwede nyong harapin yan personally. So hindi ka talaga haharasin totally, nasisingilin dyan mismo sa bahay nyo, wala kayong dapat ikatakot again, So yun lang mga ka-lifestyle, peace.